초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Tito, tama na po. Kahit paus na ako kakasigaw at wala pa rin siyang tigil, nabubugin ako. Yan ang nararapat sa'yo upang magtanda ka. Umiling-iling ako at sa huling suntok sa mukhang nawalan ako ng malay. Tama na! Tama na! Sigaw ko. Napaupo ako sa kama pero agad din naman akong napahiga dahil sa sakit na nararamdaman sa bandang balikat. Huminga ako ng malalim, tumingin sa kisame. Sandali. Kailan pa ako nagkaroon ng puting kisame sa kwarto kung saan ako ikinulong? Hanggang sa naalala ko ang mga nangyari. Nasaan ako? She's awake. Okay? Got it. Tumingin ako sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaking nakasuot na black. Para siyang isa sa mga men in black. Napakalinis niyang tingnan sa suot nito. Naglakad siya papalapit sa akin. At doon ko lang nakita ang magandang feature ng kanyang mukha. Pero nakakatakot ang tingin niya sa akin. Hindi parang tingin ni Tito sa akin. Ibang-iba ang tila ba parang gusto niya akong patayin sa oras na may sabihin akong mali. Ganun na lang ang gulat ko nang bigla niya akong sakalin. Tininan ko siya sa mata at nag-aapoy ang galit nito. Tumulo ang luha ko. Sino ka? Pumikit ako dahil hindi ako makahinga. Naramdaman ko rin ang hapdi sa balikat ko dahil sa tama ng bala doon. Nakahawak ako sa malabakal niyang mga kamay. Mali ba ang napuntahan ko? Mali ba ang hanap kong tao na akala ko ay makatutulong sa akin? Bakit nila ako ginaganito? I sob and gasp for air. I do not repeat myself. Answer me. At marahas siyang bumitaw mula sa pagkakasakal sa akin. Umubo naman ako at umubo habang hawak-hawak ang liig ko. Now, speak. Naninginig man sa takot, kinalma ko ang sarili at sumagot sa kanya. Italia Watson, what are you doing inside my car, huh? Yumuko ako. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niyang galit na galit sa akin. Tumunog ang cellphone niya at agad niyang sinagot ito. Huminga ako ng malalim at patuloy pa rin ang pag-aagos ng luha ko. Not yet, okay? Ayan na lamang ang nasalitang narinig ko, bumalik ulit siya. Nagsimula na naman akong nanginig sa takot. What I did was not enough. Get up. Marahas niya akong hinila sa braso palabas ng kwartong iyon. Ngayon ko lang napansin na may benda pala ang balikat ko kung saan may tama ng baril. Buhay pa ako. Ngunit ang akala ko'y bagong buhay. Iyong buhay na malayo sa karahasan at sakit ay mali pala. Napunta ulit ako sa ganong sitwasyon. Same pain inflicted my desperate people. What did I do wrong to be punished like this? Kung sasaktan lang din nila pala ako sa oras na ikamulat ko ang mga mata ko, bakit hindi nilang nila ako hinayaang maubusan ng dugo at mamatay? I have a deep sigh. Salamat. Bulong ko na lang habang naglalakad kami kung nasaan kami papunta. Gusto ko lang mapasalamat dahil sa kabila ng lahat ginamot pa rin niya ako. Bukod sa sarili ko, meron ng ibang tao ang gumamot sa sugat ko. You're thinking because it's your time to die? At gumuhit sa mga labi niya ang nakakatindig balahibong ngiti. Bumaba kami sa first floor at hindi ko inasahan na mararanasan ko ulit ang papunta sa basement dahil doon ako dinala ng lalaking ito. Ikukulong din nila ako kagaya ng naranasan ko nang nasa kamay pa ako ni tito ko. Papahirapan?
Bubugbugin hanggang sa mawala ng malay? Hahampasin hanggang sa makontento ito? Gugutomin? Iinsultuhin? Napatigil ako sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. Umiling-iling ako. Mga matay nagmamakawa na huwag akong ipasok sa kwartong nasa harapan namin. Hinila niya ako muli. Wala akong lakas para pigilan siya. Buong katawan ko ay nananakit. Anumang oras ay pwede na akong mahimatay dahil sa sakit. Pinasok ako sa isang kwarto. May upuan sa gitna at ilaw sa itaas nito. Para bang nasa isang interrogation room ako. Pinaupo niya ako sa upuan na iyon at itinali ang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Papatayin ba nila ako? Bumukas ang pintong pinasukan namin kanina. May 4 pang nakasuit and tie ang pumasok. All of them are wearing this dark and scary aura. Seryoso silang lahat. Nakakatakot. Muli akong nanginig. Hindi ko alam na may mga taong mas nakakatakot pa kay Tito. Tumango ang lalaking kasama ko kanina sa taong huling pumasok. Lumapit ito sa akin. Tumigil sa harapan ko. Itinutok sa akin ang baril. Nanlaki ang mga mata ko kasabay ng pagbagsak ng mga luha ko. Speak or die. It's not a question. It's an order. Anong sasabihin ko? Kung bakit nasa loob ako ng sasakyan, gaya ng tanong niya sa akin kanina? Correct. Sabi ng nasa harapan kong lalaki na tila ba nabasa niya kung ano man ang nasa isip ko. I was running from bullshit. Sumigaw siya at ikinagulat ko. Of all this place, and the choice to hide inside my damn car? Are you fucking kidding me? Mahina ngunit may diin ang bawat bigkas. Mabagal ngunit may pagbabanta niyang sabi. Sa kabila ng takot, ay umiling ako. Tumingil sa bughaw niyang mga mata na parang iparating na seryoso ako, na hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinabi ko, tumakas lang ako. Parang ipinutok niya ang baril malapit sa paa ko. Umiyak ako dahil sa gulat at takot. Mamamatay na ba ako? Papatayin niya ba ako? Wala na akong ibang mapagtataguan pa. They're all after me. Paliwanag ko. Trying to convince him more na totoo ang sinabi ko. Who are they? Matigas ang maautoridad niyang tono. My uncle and the one who bought me. Who? Kinalubutan ako sa lamig ng boses niya. Hindi ko alam. Bago ko man makilala ang taong bumili sa akin ay nagtago na ako. Tumakas lang ako sa kanilang lahat. I cried nang malala ang ginawa kong pagbaril sa mga taong kasama ni Tito at ang pagbaril niya sa akin. No. They deserve each bullet. Kung hindi ko ginawa yon, hindi ako makakatakas. Hindi ko alam, pero ang gusto ko lang gawin sa mga oras na yon ay tumakas sa kanya. When I heard the car beep at nalaman kong bukas iyon ay dali-dali ako sumakay sa backseat, trying to escape. That's all. Itinungo ko ang ulo ko. Umagos pa rin ang luha sa mga mata ko. Takot na takot ako. Wala akong matakbuhan. Mahanap nila ako. Gusto ko lang namang lumayo. Makakatakas sa kanya. I sob again. Nakatakas nga ako sa malupit kong tito pero napunta naman ako sa taong gusto rin pala akong patayin. Sa hindi ko malamang dahilan, ano bang ginawa kong masama? Ano ba ang ginawa kong mali para bumalik ulit ako sa sitwasyon na ganito? All I wanted to escape, maging malaya sa karasan. Sa lahat, pagod na ako. Pagod na pagod. Tumalikod siya sa akin at lumabas ng kwarto. I'm tired. Kung ganito lang ni naman pala ang patutunguhan ng buhay ko,
Okay na, handa na akong mamatay kaysa maranasan ulit ang mga naranasan ko. Ayoko na. Wala namang nagmamahal sa akin. They left me. All of them. Kill me if you want. Tumingin sa akin ang 4 na lalaking kasama sa kwartong ito. Not until we find out that you are a spy. Don't be in a hurry, miss. Spy? Anong ibig sabihin nila? Lumabas sila ang lahat sa kwarto at iniwan akong mag-isa. Impit akong napaiyak hanggang sa hindi ko na mapigilan ang humagulhol na ako. Ayoko rito. Ayoko. Labas niyo ko. I hate being alone in this kind of place. Naninikip na naman ang dibdib ko. Parang hindi ako makahinga dahil sa dilema. Sa sobrang pagod, takot at sakit ng katawan, nilamon na naman ako ng kadiliman. Iminulat ko ang aking mga mata at sa pangalawang pagkakataon ay nakahiga ako sa malambot na kama simula nang mapunta ako sa bahay na ito. Wala na ako sa basement. Nagulat ako sa pagbukas ng pinto. Sakto pala ang pagdating ko. Isa ito sa mga 4 na lalaki na kasama ko sa kwarto. Siya ang pinakatahimik sa kanilang lahat, I guess. At siya lang naman ang sa tingin ko ay mabait, base na rin sa pakikitungo niya sa akin. He smiled. Kumain ka muna at magpalit bago dumating si boss. Sino? Yung lalaki na nautok sa akin ng barel? Right. Ipinato niya sa side table ang pagkain. Salamat. Nang akmang aalis na siya, ay pinigilan ko siya. Nalaman niyo na ba na hindi ako isang spiya? Papalayain niyo na ba ako? I heard him laughed a little. Well, si boss pa rin ang magdesisyon. Tuluyan na siyang umalis. Ano ba ang kailangan nila sa akin? Isa lang naman akong hamak na sira ang buhay. Walang kahit na sino. Walang kahit na ano. Hindi ko na malayang nilamon na naman ako ng antok. Wala kang kwenta. At sa hindi ko mabilang na pagkakataon ay hinampas niya muli ako ng sinturon. Nanuot ang sakit sa balat ko. Wala akong magawa. Hindi ko maipagtatanggol ang sarili ko. Kailan ba ako makakalaya sa impernong ito? Tama na po. Bulong ko. Nagmamakaawa, ngunit parang wala siyang narinig habang paulit-ulit akong pinaghahampas ng sinturon. Nagising ako sa isang malamig na lugar. Oo nga pala. Napansin ko naman ang taong nasa gilid ko. Nakakunot ang noo, ngunit nang makita niya ako nakatingin sa kanya ay bigla na lamang akong kinilabutan at nakaramdam ng matinding takot. My lips trembled. Unti-unti na rin namumuo ang luha sa mga mata ko. Who are you? Isang napakalamig na boses. Ay, Italia Watson. Who sent you her? Umiling ako. Wala. Sinabi ko na sa iyo ang dahilan, kaya palabasin niyo na ako. He laughed. Isang nakakatakot na tawa. And do you expect me to believe that? Tapos tumawa ulit ang pike. Ano pa nga ba ang gusto mong malaman? Let me go. Bulong ko. Itinutok na naman niya ang baril sa akin. Yumuko ako. Oo nga pala. Makatakas man ako dito, saan naman ako punta? Ngayon, pinagsisihan kong tumakbo pa ako matapos kung pagbarilin ang mga kasama ni Tito. I should have shot myself nang matapos na. Wala naman akong pag-asang mabuhay pa ng tahimik, ng masaya. Dahil those memories will keep on hunting me, killing me slowly. Or just kill me. It's okay. Wala na kayong problemahin. Mas gugustuhin ko na lang mamatay. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ko ang baril. Itinuto ko sa ulo ko habang hawak niya pa rin ito.
Tumingin ako sa mga mata niya ang asul. From that moment, iyon na siguro ang pinakamagandang mata na nakita ko sa buong buhay ko. Handa na akong mamatay. How ironic my life is. Tumakas sa pagkakala nga magiging tahimik na ang buhay ko. Ngunit parehas din naman pala ang babagsakan ko. What did I even do to these people para saktan ako? Ano bang nagawa ko mali para parusahan ako ng ganito? Damn it, he whispered. Bumitaw ako sa barela. Naghihintay pa rin na kalabitin niya ang gatilyo upang matapos na ang buhay ko. Ito lang siguro ang paraan para matapos na ang sakit na nararamdaman ko. Please, pagmamaakaawa ko. Tumawa ulit siya, malademonyong tawa. What a nice act, woman. He stormed out of the room. Napaupo ako sa kama. Tumingin sa orasan na nakalagay sa pader. 9 p.m. Kumakalamang sikmura ko ngunit hindi ko ito pinansin. Naalala kong hindi ko pa pala ginalaw ang pagkain binigay sa akin. Ni hindi man lang ako nakapagpalit ng damit gaya ng inuutos nila. Humiga ako sa kama, niyakap ang malambot na unan at umiyak ulit ng umiyak. Ano pa nga bang magagawa ko bukod sa pag-iyak? Umiyak ako hanggang sa mapagod at makatulog ulit. Bumalik na naman ako sa mainit, bulok at walang hanggang kadiliman na kwarto. Tanging liwanag lamang nang nanggagaling sa siwang ng pinto. Nakita ko ang sarili kong umiiyak, nagmamakaawa habang walang pagod na hinahampas ng kahoy. Lahat ng iyon ay tiniis ko. Lahat ng paghihirap na dinanas ko sa walang awa kong tito. Lahat ng pagbubugbog, pangsasakala, paghampas ng paulit-ulit sa akin ng kung anong hawak niya. Wala siyang awa. Kahit ilang beses na akong nagmamakaawang itigil niya na. Sapo-sapo ko ang dibdib ko at hinawakan ang leeg ko sa pag-aakalang sinasakal na naman niya ako. Madilim. Agad akong natakot. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko sa dilim. Habang mabilis at malakas ang pagtibak ng puso ko dahil siguro sa pagpapanik, ay dali-dali akong pumunta sa banyo. Dito may ilaw. Ngunit hindi pa rin kumalma ang sistema ko. Hanggang sa narinig ko na ang halakhak ni Tito. Tinakpan ko ang tenga ko ngunit ang tawa niya ay hindi pa rin nawawala. Ang nakakilabot niyang boses ay ayaw tumigil. Hindi ka makakatakas dito. Hindi. Umiling-iling ako. Parang nababaliw. Walang taong tutulong sa'yo. Wala kang kwenta. Inuntog ko ang ulo ko sa pader ng banyo, ngunit hindi pa rin nawala ang boses niya, ang mga masasakit niyang salita. Saan ka man magpunta ay mahahanap at mahahanap pa rin kita. Tandaan mo yan. Hindi. Sigaw ko. Simula ngayon ay hindi na ako makukuha. Hindi mo na ako masasaktan pa. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay tumigil na siya sa mga sinasabi niya. At meron lang akong isang paraan na naisip upang tumigil na ang lahat ng ito. Binasag ko ang salamin, ngunit gamit ang kamao ko na nandito sa loob ng banyo. Umagos ang masaganang dugo sa kamay ko dahil sa sugat na natamo, pero hindi ko ito ininda. Walang-wala ang sakit na ito sa naranasan ko sa kamay niya. Kumuha ko ng isang malaki at matulis na bahagi ng salamin na basag. Kung ito lang ang paraan upang hindi ko na kailangan pang maranasan ang lahat ng ito ay gagawin ko. Itinapat ko ang salamin sa pulsuhan ko at sinimulan ko ng idiin ito. Impit akong napasigaw sa sakit, umagos ang dugo. Nang matapos akong makagawa ng pahalang na guhit ay ginawa ko ulit iyon ng ilang beses hanggang sa makontento ako. Alam kong nanlalabo na ang paningin ko at malapit akong mawala ng malay. Ngunit bago ang mga iyon ay nilapat ko ang salamin sa kaliwang kamay ko at sinimulang hiwain ulit ang kanang kamay ko gaya ng ginawa ko sa kabila.
Unti-unting nawalan ang boses sa isip ko. Ngumiti ako. Makakalaya na ako. Tapos na. Hanggang sa tuluyan na nawalan ang boses na iyon. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ng katawan ko sa malamig na sahig at tuluyan nang nagdalim ang lahat.